Ngayong araw ang itinakda para sa plenary debate ng Senado sa impeachment case ng pangalawang Pangulo. At naroon live ang ating kasamang si Willard Cheng. Willard, kanina ka pa nandyan. Ano na ang latest? Maraming salamat, Corina. Nandito tayo sa Senado kung saan tinatalakay na ang pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Kagaya nga ng nabanggit mo kanina, dahil sa SC ruling ay pinadidismiss na ni Senador Marcoleta ang kaso. Pero ayon kay Senate Minority Leader Tito Soto, posible pa namang mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema. Kasama rin natin dito sa Senado si Hannah T. para sa latest sa plenary debate. Hannah, go ahead. Willard, hilaw kung tawagin ni Senator Rodante Marcoleta ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil lumabag umano ito sa rules of impeachment at sa konstitusyon. Kalaunay, nag-motion nga siya to dismiss the complaint at sa hanggang ngayon, hanggang ngayon, wala pang ginagawang aksyon ang Senado tungkol dito. At bago pa man ang debate sa plenary ngayong araw, may panawagan na ang taong bayan sa Senado. Galawin ang baso! Cheese Escudero! Huwag magmadaling patakasin si VP Sara. Yan ang isa sa panawagan ng mga nagpoprotesta dito sa harap ng Senado ngayong araw. Nagmarcha ang iba't ibang progressive groups, kabilang ang Akbayan, Atom Movement at Tindig Pilipinas. Anila, dapat simulan na ang impeachment trial, alinsunod sa constitutional mandate ng Senado. Nakabinbin ngayon ang motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema sa naging desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment dahil sa violation umano sa one-year bar rule at kawalan ng due process. Maging ang One Sambayan Coalition na nire-representa ng retired SC Justices na sina Antonio Carpio at Conchita Carpio Morales naghain na rin ng omnibus motion for reconsideration. Panawagan ng protesters, dapat hintayin muna ng Senadong kumilos ang Korte Suprema tungkol dito. Sa inilabas na press briefer ng High Court kahapon, pinaalala nito na immediately executory ang nasabing 1302 desisyon. Pero hati ang pagtingin ng Senado tungkol dito. Ani Senator Amy Marcos, walang choice ang Senado kundi mag-comply sa SC ruling dahil kung hihintayin pa ang aksyon sa MR, bababa sa isang mere TRO o status quo ante-order ang desisyon na hindi naman intensyon ng SC. Malabo raw kung ma-overturn pa ang desisyon ng High Court at sakaling mangyari nga ito, posibleng may bumuntot na sunod-sunod pang MRs. Hindi naman nabago ang posisyon ni Senator Ping Lacson na respetuhin ang ruling ng Korte Suprema. Pero binasa raw niya ang MR na hinain ng House at very well written daw ito. Majority Floor Leader. Sana raw i-exercise ng Senado ang prudence at hintayin ang rule with finality ng SC. Willard, sa kasalukuyan, may dalawang nakabingbing motion sa Senate floor ngayon. Ang una dyan, yung motion nga to dismiss the impeachment complaint na hinain ni Senator Rodante Marcoleta. At ang ikalawa ay yung motion ni Senate Minority Leader Tito Soto na i-lay on the table muna ang motion ni Marcoleta habang hinihintay ang posibleng aksyon ng High Court sa naging motion for reconsideration ng House of Representatives sa Korte. Sinagundahan yan ni Senator Risa Ontiveros na base sa rules, dapat maaksyonan ng Senado ang nasabing motion bago ang motion to dismiss. Pero hanggang ngayon, wala pang botohang nangyayari among the senators. At meanwhile, nadismaya naman ang kilalang Duterte ally na si Senator Bato de la Rosa. Anya sa naunang Senate caucus nila last week na pag-usapan doon na magbibigay ng desisyon ng Senado ngayong araw. Kaya't anya, bakit daw nagbago yung naging usapan sa Senate floor? At sagot naman niya sa kanya sa debate, kailangan pakinggan pa yung interpellations ng mga senador. At sa ngayon, a few questions are still on the table pero wala pang opisyal na stand ang Senado sa SC ruling. At base sa ating huling monitoring, nanindigan si Marcoleta na wala pa raw siyang nakakalap na impormasyon na may instance before na na-reverse ng SC ang unanimous decision nito, considering void ab initio o void from the beginning ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero para sa ilang
miyembro ng minority bloc, kabilang nga dyan si Senate Minority Leader Soto, even unanimous decisions of the Supreme Court daw are not final until they either lapse the prescribed period or a motion for reconsideration is denied. At pinaalala nga nila sa mga kapwa-senador na mismong si Vice President Sara Duterte nga ay tinanong na ng SC na mag-comment dun sa House's motion for reconsideration, which means the SC might still be open to review and the possibility of reversal of the Supreme Court remains, especially if ang korte raw ay makarealize that it was misled by factual or legal inaccuracies sa kanilang original ruling. Yan ang latest sa debate tungkol sa impeachment ni VP Sara. Balik sa'yo, Willard. Maraming salamat sa iyo, Hannah T, live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.